Masih kayo kaya ng kapatid. Awitin natin ng awit ng ako'y pinahihulay sa mainam na pastulan at inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid ng dasig noon ako'y naakay. Kahit na dahil tumataas sa kariglan, hindi ako pagkat ika'y gagapay, ang tungkol mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalan. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang ulam. Ito yung ginagawa, nakikita ng kaway, nalulugod ka sa akin. Naulog ko ay naisang, nagpatinag sa loob, ay iyong pinapang. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin. Habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit lang dahil tumataas sa kariglan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y gagapay, ang tungkol mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalan. Kahit lang dahil tumataas sa kariglan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y gagapay, ang tungkol mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalan. Ang gabay ko at sanggalan. Ang gabay ko at sanggalan. Taong gabay namin at sanggalan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang mga malalama ko kanya sa lahat, ang nalika ng langit at lupa. Panginoon, narito muli ang anak mo na pinitong mo sa pagkalangkaran mo. Lord God, ako po kami nagpapasalamat sa araw na ito. May pinagkaloob mo muli na kung saan, Panginoon, puri ka sa sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, maraming salamat sa lahat-lahat po ng pinagkaloob mong mga biyaya, mapagpapala sa araw-araw, Panginoon. Lord, narito ang nagsusumamo
ang bawat isa sa amin ay nananalig na nampalataya sa Panginoon. Lord, maraming salamat. Sa mga pagsubok, mga problema, mga dumarating sa aming buhay. Dahil itong mga pagsubok na ito, bibigay sa amin ng kalakasan. At nagpupumilit kami, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat. Sa araw na ito, ay pinagpalog mo mali kami na tumalig dito sa kalagitnaan. Gano'n ni Panginoon. Ang lahat po ng mga nanonood dito sa live stream na ito po niyo. Ay patnabahin niyo sila po niyo. Pagpalog niyo ang mga blessing sa kanilang mga buhay. Gano'n din Panginoon. Ang lahat po ng mga may kasakitan sa kanilang mga tahanan at sa mga hospital po niyo. Pagkalog mo ang iyong mga pagtalang kamay mula ang ulo hanggang karakter. Ang lahat po na yan, Panginoon, ay gagawin sa pangalan ng Jesus. Mawalang na. Lord, maraming salamat. Ang gagawin, Panginoon, tilatas din namin, Panginoon, ang aming spiritual director. Na si Father Melvin Castro, Panginoon, sa kanila. Makipag na bahay niyo po sila, Panginoon. Kung naman ang kanyang ginagawa, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Pagkalwa niyo po siya ng kalakasan ng Panginoon. Mga Panginoon, pagkalubang mo kami. Malaking bingo. Upang kami magsama-sama muli, makapatiran, kapsambahin ka. Kaya Panginoon, maraming salamat sa oras nito. At pinagpalupa mo kami ng gandang gawain. Upang ikay purihin at sambahin. Amen. Panginoon, maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Pagtulungan ka namin ng isang awitin. Awitin. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we live for holy and sing what a Lord. Singing, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy. Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship you. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we live for holy and sing what a word. Singing, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus. Jesus, you are Jesus. King of kings, Lord of lords, you are Jesus. Jesus, you are Jesus. King of kings, Lord of lords, I worship you. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised.
Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Wala isama sa anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Wala isama sa anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya Sa nawa. isang tinig. Tuwalati sama sa anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Naman, ang anak sa Espiritu Santo. Kaya po, dadakap na tayo sa ating bayo. Pagkalungkat kay Storinda Trinidad. Pagpapala, biyaya ng ating Panginoon ay sumatin lahat. Amen. Ang mabuting balita ayon mo sa Aklat ni San Mateo. Papuri sa iyo, Lord. At narito po ang pamagat ng ating gospel ngayong umaga, ang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sumunod sa kanya. At sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilan ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa. Sabi ni Jesus, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 lang po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo dito. Sabi niya, pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoon Jesucristo. Magandang po sa ating lahat. Ganun din yung mga kapatid natin na patuloy na nakikinig, nakikisa sa gawain ng Servants of Blessed Mary.
Bagamat maglalakdan na naman po tayo, kaya yun, tuloy-tuloy lang po tayong makinig na lang, manood sa ating mga tahanan. At sa ating pong ebanghelyo na binasa, mga kapatid, pagpapakain ng 5,000 katao. Kung iisipin po natin, imposible po na makakain lahat sapagkat hindi po sapat ang 5 tinapay at 2 isda para sa napakaraming tao. At para po sa isang alagad ni Jesus, paano nga ba nila malulutas ang ganitong suliranin? Kaya po, isang madaling paraan ay paalisin na ang mga tao upang sila ay makahanap ng kanilang makakain para po wala nang dapat alalahanin ang mga alagad. Subalit, sinabi ng ating Panginoong Jesus, hindi na sila kailangan umalis pa. Kayo na ang magbigay sa kanila ng makakain. At di na po nagkaroon ng problema ang mga alagad. Isang pagtakas sa kagipitan hinaharap sa ating panahon ngayon. Ito ang lunas sa karamihan sa mga may mga pagsubok sa inaharap nila. Isamin ang paghihirap at takasan ang problema. Yun po yung mga problema natin na lalo na kung wala pa tayo sa ating Panginoon. Pag dumating na po yung mga pagsubok, problema natin, hindi na po natin alam kung anong gagawin natin. Kaya yung iba ay kung ano lang naiisip, nandyan, naisip ng magpakamatay, naisip ng iwanan. Imbis na pakiusapan kung ano man yung mga, imbis na mag-isip sila kung ano man yung mga maaari nilang gawin sa mga problema niyo para malutas. At na mag-isip sana kung ano ang dapat nilang gawin para masolusyonan ang problema. Imbis na takasan ang mga problema ngayon. Ano ang may dudulot nito sa sarili? Nawawalan na ng tiwala sila sa kanilang mga sarili. Lalo na po yung mga taong wala pa sa Diyos. Pero tayo mga nakalapit na, busy lang sa atin ang problema. Talagang pinapaubayan natin sa ating Panginoon. Manalig tayo, natutulungan tayo ng ating Panginoon, magdadasal. At napakagaang na madali natin nare-resolbahan ang mga problema. Kaya nga yung mga kapatiran natin na nadadaanan natin sa mga kasabihin, para kayo walang problema sa buhay. Ganyan kababatingin. Hindi nila alam yun ang lihim. Yung patuloy tayong makipagkaisa sa ating Panginoon upang kahit paano ay makapagsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa at humingi tayo ng tawad sa mga pagkukulang pagkakasala natin. At yun ang lihim ng panukala ng ating Panginoon na hindi alam yung mga hindi pa tumutugon sa ating Panginoon. Ipinakikita niya ang munting bagay na kung may pananampalataya ka sa Diyos, ay may biyaya at lunas na darating na anumang pagsubok sa ating buhay. Kung may pananalig tayo mga kapatid at pananampalataya sa ating Panginoon, madali lang po yung mga problema na yan sa atin upang solusyonan kung ano man mga problema dumating sa ating buhay na hindi na tayo kailangan tumakas pa. Kailangan harapin ang problema para ito'y magawa ng paraan. Na kahit nakakarampot na tinapay at isda, magkakaroon ng kabusugan ang mahigit na 5,000 katao. Dahil sa ating Panginoong Diyos ay lubhang dakila at walang malaking suliranin ang hindi mabibigyan lunas. O di po ba, sabi nga ng Panginoon, kung talagang lalapit ka sa Kanya at mananalangin, hihingi ng tulong, gaano man kalaki yung mga pagsubok problema po natin at ito ay malulunasan. Mga kapatid ko na nanonood sa kanilang mga tahanan, pagdating po ng pandemya at makukulong na naman tayo sa mga tahanan natin, pag nilay-nilayan po natin
patuloy kayong makiisa sa live stream na ito ng Servants of Jesus and Mary International. At sabi nga, walang imposible sa Diyos, kaya hindi natin kailangan tumakas sa anumang pagsubok. Na sa halip na tumakas sa problema, ay mag-isip at hanapan ng lunas para ma-solve ito. Maging ito man ay malaki o maliit na suliranin, dahil ang Panginoon ay nandyan lang, nakaagapay sa atin, pinagmamasdan lang tayo kung paano tayo lalapit sa Kanya, ng buo ang loob, na may pananalig at pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito naman ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya ito po ang payo ng ating Panginoon, magsiawit kayong masaya sa Diyos. Buong galak tayong umawit sapagkat ito'y pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. O diba ang ganda ng habilin ng ating Panginoon, imbis na problemahin natin yung mga pagsubok na yan na dumarating sa atin. Umawit lang tayo ng umawit dahil nandyan. Sabi nga, ang pag-awit ay doble panalangin. Kaya habang umawit tayo, lalo na yung awit ng pastor, talagang ang mga pagsubok at problema na yan ay masosolve at masosolve. Magandang umaga po. Dualati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa nanguna ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At tatawagin na po natin ang magbibigay pang ng mensahe, topic sa atin, ang ating kapatid na si Sister Clarita Placido. Awitin po natin ang Holy Spirit. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Nabi ang Diyos, mga kaya sa lahat. Panginoon, tulinay ko kami, may mga anak, upang patuloy, Panginoon, tumupad sa iyo po, Diyos. Panginoon, magpalaganap ng mga buting balita ng kaligtas. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, marapatin mo kami, Panginoon, sa iyong pagtutuloy. Pagkaliwala kami sa oras na ito. Dahil ikaw po, Panginoon, ang magsalita sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang magpapagaling sa lahat ng tuli ng aming karamdaman. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, linisin mo ako sa buhay ko pagkatao sa oras na ito. Ganun din, Panginoon, mga nanginginig sa mga salita mong buhay, upang dumino sa kanyang puso at isipan ang mga buhay ng salita mo. At ang haligan na ng palataya kami, Panginoon, sa pagpapinig pa lang ng mga banal na salita mo, Panginoon. Ikaw po ang magpagaling ng aming mga karamdaman. Ganun din po ang aming problema sa aming buhay. Ikaw na po ang maglulutas. Nanaligan ang palataya mo, Panginoon, sa oras na ito. Pangunahan po kami. Maraming salamat po, Panginoon.
sa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Unang-una po sa magandang umaga sa banal-banalang Espiritu Santo, sa mahal na ng Birgin, sa lahat ng narito, at lalong-lalo na po sa patuloy sumusunod nakikinig sa gawain ito, Servant Jesus and Mary. Sa araw-araw po, patuloy lang po kayo makinig at ako'y gagaling sa kanila. At sa oras na ito, dahil po ito ngayon ay first week, the month of August, ang ating po ngayong topic ay nanggagaling sa ating banal na kasulatan. Kaya kung extend po natin kamay sa ating banal na salita, dakilang sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, narito po ang aming mga kamay ng mga lingkod. Lilisin mo sa oras na ito, Panginoon. Lalo na itong mga lingkod, Panginoon, na pinagkatiwalaan mo upang, Panginoon, sa oras na ito, kung ano man ang mensahe mo sa amin ng unang buwan ng August, Panginoon. Naniwala kami, Panginoon, sa oras na ito na Ikaw po ang magsasalita sa amin. Ikaw po ang magpapaliwanag sa amin. At nawa, Lord, ang mga buhay mong salita na mensahe mo sa araw na ito, sa buong buwan ng August po ay ito'y aming tutukin. Maraming pong salamat po, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Ang ating nakuha po ay magmula po sa Jeremias 24. Aral mula sa mabuti at sa masamang igos. Pagkatapos gapiin at dalhin bihag sa Babylonia sa hari na ni Nebuchadnezzar. Si Haring Jeconias na anak ni Jehoiakim kasama ang mga pinuno na nahuhusay ng mga gagawa at mga panday. Ang hula nila sa Jerusalem patungong Babylonia. Pinakita sa akin ni Yahweh ang dalawang basket na igos na sa harap ng templo ni Yahweh. At isang palitain. Napakaganda ng mga igos na unang basket. Mga unang nahinog na bunga. Ngunit napakasama naman ng igos na nasa pangalawang basket. At hindi na maaring kainin. At tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, ang mga igos po ay napakaganda na sa unang basket. Ngunit, napakasama ng nasa isang basket at hindi na maaaring kainin. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, akong si Yahweh ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi, katulad ng mabuting igos na yan, ang mga taga-Huda ang binalang bihag sa Babylonia ay tinuturing kong mabubuting tao. Pangalagaan ko sila at ibalik habang balang araw sa kanilang lupain. Patatagin ko sila sa hindi lilipulin. Itatanim at hindi bubunutin. Makikilala nila ako si Yahweh. Sila ay magiging aking bayan at ako na ang magiging kanilang Diyos. At sapagkat ang magiging kanilang Diyos ay sa buong puso silang magbabalik loob sa akin.
Ngunit kung paano hindi makain ang makakasamang ibos, sabi ni Yahweh. Ngayon din ang gagawin ko kay Haring Decodeas at Boda, ang kanyang mga pinuno at ang mga natira sa Jerusalem sa mananatili sa lupa ito, pati ang mga nanirahan sa Egypto. Sila ay katakutan ng lahat ng kaharian ng sanlibutan. Hahamakin sila at ang pangalan nila ay magiging bukang bibig sa pag-alipusta at pagsumpa kahit saan sila pupunta. Daranas sila ng digmaan, tagutom at salot hanggang sa lubusan silang mawala sa balat ng lupa. Ang lupa ay mabibigay po sa kanila at sa mga ininom nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po yung nakuha natin namin sahib, no, sa araw na ito, sa unang buwan ng August. Ang ating pananaw sa akin po, doon po sa dalawang basket, yung isa po yung mabuti at isang masama. Ito ay inahantulad po natin, inahantulad po ito sa atin, no? Na may masamang, kumbaga may masamang tao, may mabubuti naman din tao, no? Natunay nga po sa oras na ito ng ating akuang mensahe na kailangan po tayo ay mga nasa mabuting basket, no? Kasi dalawa lang yung isang mabuti, isang masama. So tayo po, kailangan sa bagaman sa gitna tayo ng pagsubok, sabi nga mga problema sa ating buhay, no, kailangan po manatili po tayo mabuting tao, no? Kasi pag tayo ay halimbawa tayo na talo sa pagsubok, no? Kasi tayo ngayon dahil nakaharap tayo sa pandemic, tapos meron na po tayo lockdown, no, diba? Kung isipin natin na ano na naman kaya ang magaganap, no? Lockdown na naman. Pero sabi nga, manatili lang po tayong tapat. Susunod tayo sa protocol na tunay nga po marami tayong naririnig na lockdown na naman. Paano naman yung pamumuhay natin, no? Paano na naman kaya? Lalo na ako. Sabi ko, paano kaya? Di ako makalabas para magtinda. Sabi ko, paano naman kaya buhay? Pero sabi nga, wala naman imposible sa atin gusto sa buhay. Basta manatili lang tayong tapat, sumunod tayo sa protocol kasi para rin naman sa atin yun, di ba? Kaya tayo dapat nang sumunod. Kung paano masabi, dito pa lang sa lupa, sumusunod na tayo. Lalo-lalo kaya sa taas, sa langit. Kailangan mayroon din tayong sundin, di ba? Para tayo manatiling tapat at ang Diyos din ay tapat sa atin. No? Kaya lang, sabi nga, tayo, magpapatapat lang tayo, sabi nga sa ating mensahe dito, na manatili tayo tapat dahil nga, sabi, yung masamang basket, yung laman ay masama, di ba? Dalawa kasi yung isang masama yung patuloy po, di ba? Patuloy po sa gumagawa na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Na hindi na po nila nalintana, hindi na po nila naisipan na magbago, di ba? Nababuhin ang kailang pamumuhay. Kung ano yung ginabuhay na sa araw-araw, patuloy pa rin sila, no, di ba? Sa oras na pagising na sa umaga, no, imbis na manalangin ka, no, yung iba, yung iniwan ko nga pagising sa umaga, imbis na magkape, alak ang ininom. Sabi ko, yun ba pinakakape mo? Talagang ang tao nga naman, kahit anong gawin mong pagtutuwid, no? Kahit anong gawin mong pagtutuwid, ay wala na tayong magagawa. Kumbaga, ipabayan na lang po natin sa ating Panginoon. Di ba? Yung walang ginagawa, kundi mga lipusta ng kapwa, no? Lalo-lalo na pagka oras na may nakaaway, di ba? Yung pag may nakaaway ka, andun yung talagang hindi ka patatalo, hindi ka magpakumbaba, andun sa kataasan ng pride, di ba? Yun ang ayaw ng ating Panginoon, yung kataasan, yung pride, di ba? Kasi pagka tayo mataas ang pride, ibabagsak din tayo ng ating Panginoon. No? Darating ang panahon na yung pride na yan,
no, ibabagsak ka rin, no? Na sabi nga, minsan yan, di ba mga taong ano, di ba yung walang habas kung magsalita sa kapwa, no? Lalo-lalo na pag, lalo-lalo na iba, pag napagsalita ng masama, akala nila, ano na, nakakatuwa na, di ba? Pag sinabihan niya ng diretso, sabi nga, kung sinasabihan ko na ng diretso yan, at tuwang-tuwa pa siya, na hindi niya alam nakakasakit ka naman pala, no, di ba? Yun yung kasunay po mga kapatid, yung iniiwasan ko talaga, yung magsalita ka ng hindi ko muna iniisip kung magdaramdam ba yung tao kung hindi. Pero minsan naman talaga din natin may iwasan, di ba? Makapagsalita tayo ng hindi maganda, no? Minsan lalo pag pagod ka, yung wala ka sa mood, yun, di ba? Minsan nakapagsalita ka, pero iniiwasan ko talaga. Kung maaaring iniiwasan ko dahil pagkatapos noon, pinagsisihan ko. Di ba? Sino kaya ang nagsasalita na kumbaga yung hindi pinagsisihan pagkatapos? Kung tayo, pagkalingkod na tayo ng Diyos, pag nagsasalita tayo ng hindi maganda, sa totoo lang, pinagsisihan natin, di ba, mga kapatid? Pero sa oras na ikaw, sabi nga, lingkod ka ng Diyos, pero yung sinasabi mo, natuwa ka pa, nasabi mo na sa kapwa mo na hindi maganda, natuwa ka pa, kapatid, hindi ka anak ng Diyos. No, diba? Kaya tayo, tunay nga po tayo, paano ba tayo magpipilit tayo magpakabuti. Lalo-lalo sa ating kapwa. Na maliit na bagay man, malaking bagay, nakatulong ka. No? Talagang ngayon na talagang panahon na ito. Sabi nga, kahit nahihirap ka, na kailangan kahit paano makatulong tayo sa ating kapwa. No, diba? Kasi pag ikaw, pinakaitan mo yung pinakamaliit na nilikha, na kahit man lang, painumin mo lang ng kape. Diba po, kape ang tinda po. Ngayon makita ko mga depressed, mga nawala sa sarili, pinapainom ko ng kape. Yung isa nga, sanay na para sa akin. Pero makita mo naman talaga yung mga wala talagang kakayahan. Nung matutuwa ako nang makikita mo sila, kape man lang, nabusog na sila. No, diba? Kaya yun ang nais ng Diyos, na tunay nga po tayo ay maging mabuting tao. No, kasi dalawa lang yan, no, di ba? Yung isang basket, andun yung mga mabuti. Yung isa nandun sa masama. Kung mamili ka lang, no? Kung gusto mo sa buting basket, eh, syempre magpapakabait ka na, no, di ba? Kasi pag hindi ka magpakabait, doon ka kasama ka dun sa mga basket na hindi naman mga masama, no, di ba? Syempre isipin natin saan tayo mapupunta nun. Sa impyerno. Ngayon mabuting tao tayo, doon po tayo sa basket na puro mga kasama natin mga, sabi nga, mga mabait na tao. No? Yung sabi nga, mahirap magpakabait. Lalong-lalo na, sabi nga, habang nagalilingkod ka sa Diyos, nandun pa yung mga tentasyon. O diba, yung mga gumawa ka ng yung lalong-lalo na pagka ikaw, nakalimot ka na, minsan di ka nakarinig ng salita ng Diyos. No, diba? Kaya malaking bagay po talaga yung nakikinig ka ng mga salita ng Diyos. Dahil yun po ang magtutuwid sa atin. No? Lahat ng bagay, yung mga problema natin, kaya natin i-handle yan. No, diba? Sabi nga yung mga problema na yan. Sabi nga ni sister, yung problema na yan. Yung iba napakamatay na. Yung iba naman, lumayas. Lumayas na, di namatis yung problema. Sabi nga, kailangan lang pag may problema tayo, maging lang tayo, panalangin. No, dahil pagka oras na wala tayong panalangin, lalong magugulo ang isip natin. Isip ka tayo ng isip, hindi makatulog sa ating problema, no, di ba? Lalo tayo hindi makapag-isip ng maayos. Ang mabuting gawin po natin ay manalangin tayo. Lagi tayo nakababad sa salita ng Diyos dahil yun ang tutulong sa atin. Yun ang magpapaisip natin ang ating Diyos na buhay upang tulungan tayo sa ating mga problema. No? Huwag lang po tayo palagay sa problema yan. Sabi nga ng iba, hayaan mo yung problema, problema. Di ba? Kasi kung ikaw, hindi ka makatulog sa kaisip ng problema, kinabukasan, lalo kang ang problema, dahil iisip mo ano naman kayong solusyon. Hindi ka makaisip, dahil puyat ka. Di ba? Sa kaisip ng problema mo. So, kailangan, rest lang po natin ang ating mga isip, ang ating utak, para kinabukasan, pag-isip natin, pagkatapos manalangin, ipaisip ka agad sa'yo ng Diyos ang mga problema na yan. No? Kalapakan mo natin ang ating sarili. Ngayon, kung hindi tayo makatiis, sabi nga,
wala, babalik po tayo sa dati. Sabi nga, sa haba na nailambay natin sa paglilingkod sa Diyos, ngunit dahil hindi ka nakatiis, no, di ba? Gumawa ka na hindi maganda, hindi mabuti sa ating kapwa, no, di ba? Tapos gumawa ka ng lalo nang gagalit sa atin ng ating Panginoon, no? Saan po tayo pupulutin, no? Habang buhay, magdurusa po tayo. Nandito pa lang tayo sa lupa, magdurusa na tayo. No, kaya kailangan po sa atin manatili po tayong tapat. Manatili tayong tapat sa ating Panginoon. No? Kasi pag nakikita ng Diyos yan eh. No, kung naging tapat ka ba? Kung naging totoong tapat ka pa. No, diba? Kaya ako nga minsan, sa maliit na bagay, no, sabi ko yung sukli niya, sobra. O, sobra nga ko yung sukli. Pinabayaan ko na lang. Sabi ko, kailan ako sobra. Pabayaan ko na lang. Pagbalik ko na lang. No, yung ibang tao talaga naman, kahit na alam nilang sobra, no, talagang pinabayaan na lang nila. No, alam nila nakakalamang sila. Hindi nila alam, nakakalamang na sila sa pera, ngunit sa Diyos, hindi nila malalamangan. No, diba? Dahil ang tao ay kitang-kita ng ating Panginoon kung anong ginagawa pa lang ito sa lupa. No? So tayo, sabi nga, dalawa lang po pipiliin natin sa ating nakuha ngayon mensahe natin Panginoon. Isipin natin mga sarili. Lord, saan ba ako? Sa mabuting basket o dyan sa pangalawang basket na puro masama ang nakalagay doon. So isipin natin, manili lang tayo. No? Kung nandito pa tayo sa lupa, nasabihin natin na akala natin lusot na lahat ng ginagawa natin katiwalian. Ngunit sa Diyos, hindi makakalagpas iyon. No? Pagdating natin sa pagharap sa Diyos, nakikita niya lahat ng bagay na ginagawa natin. So, mamili lang po tayo sa mabuting umasama. No? Palampakan po natin Panginoon. Iwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, magpapagdan pa ng kasura ang lahat. Lord, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ano po tayo? Manatili. Panginoon,
bigay sa lahat ng aming mga kung ano man ang aming kahilingan. Naniwala kay Panginoon sa oras na ito. Napatuloy mo kami, Panginoon, gabayan, ingatan, lalong-lalo pa muli sa mga kasabihan. Sa oras na ito, Panginoon, naniwala kami, ikaw po ang gabay at patnubay namin lahat, Panginoon. Maraming salamat. Ulitin natin ang pagsisisi. Diyos Anak at Espiritu, patawarin mo sana lahat ng tulad ko. Nagkamali, nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas. Pakinggan mo ako. Pagsisisi o wagas ay walang katumbas. Pagkat puso kailangan ibukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang bulong ng puso kong ito. Patawarin mo sana ako. Pagsabu'y tingin mo. O Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu, patawarin mo sana lahat ng tulad ko. Nagkamali, nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas. Pakinggan mo ako. Pagsisisi kung wagas ay walang katumbas. Pagkat puso niya'y lagi bukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang bulong ng puso kong ito. Patawarin mo sana ako. Pagsamoy tingin mo. Yes, Lord. Alam po namin sa mga oras na ito. Lahat kami nakikita mo bawat isa sa amin. Wala kami maitago sa iyo, Panginoon. Lahat ay lantan sa iyo, Panginoon. Kung paano kami nakasala sa iyo, Panginoon. At sa oras na tumayo na rin po kami, nakataas ang aming mga kamay, Panginoon. Tanda namin, Panginoon, sa paghiling namin ng tawad sa oras na ito. Narinig mo naman, Lord, dalawa, na hindi kayo mga napapagal at mga nahihirapan. Hindi kayo ng tawad sa akin at kayo aking Panginoon. Naniwala kami, Panginoon, sa oras na ito. Nagsisisi na kami sa aming mga kasalanan. At sa oras na ito, pinapatawad mo na
thy name. I praise you, I adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, I love you, I praise you, I adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, I love you, I praise you, I adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. For the last time. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Banal na salita. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I
po, Panginoon, magpatong ng kamay sa kailang ulo upang pagalingin ang kailang cancer, Panginoon. Evelina de los Reyes, Maria Alvarado, Natividad Marcelina, Stroke, Panginoon, Apolinario Gabriel Bukol sa Baga, Domingo Di Baga, Diabetic, Panginoon, Gloria Castaneda, anak na magarang paa, Arlene Nara, Special Intention, Jonah Sabero, naliwanagan ang isip niya kay Lisa Jr. Armando Nangales, relief up na ang travel ban para makauwi na sa Pinas. Naway din kinuha ang panalangin pa rin. Federico, Director, makabalik na sa work. Mark Luis Ali Sanreno, matanggap sa work. Janet Destra, Director, makapagsalita na. Eden San Andres, Panginoon, patuloy mo. Bigay po sa kanyang kalasikasan sa ibang bansa. Umubo na Marcelo Jr., Jovelyn Alina, Rosalia Gabriel, Juliana Roger Torres, Linda Juanito Bayuna, Lisa Marquerio, Remedios Manuel, Melissa Candelario, Joseph Angelo Abanis, Ezequiel Castro, Arnold Martinez, Amy Reyes, Aida Noda, Baby Di Castro, Panginoon, patuloy na kalakasan ng kabinungan ng mapulas sa iyo. Francis Lintas, Chris Luba, Melissa Candelaria. At alam na, Panginoon, patuloy namin dinadalangin ng Panginoon ang kaluluwa na sa purgatorio na sila si Lily Santos, Orlando Daga, Susima San Jose, Roberto Borja, Inita, Jeffrey Sarte, Nian Silihas, Herminia Silveno de los Reyes, Felix Polo Alamani, Melchora John Benedicto, Aminita Fernando Carlos, Duelio Senior. Ang natin ng Panginoon, Panginoon, tanggapin sila sa iyong kaharian at patawarin mo sila sa iyong mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Halina, Espiritu Santo. Espiritu Santo,
Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, sa oras na ito, maging sa kailang naka-online ngayon, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, sa nanggaroon, maging sa tahanan man, sa ospital, at manalig tayo ang Diyos ang siyang makapagaling sa oras na ito, na lahat ng ating karamdaman. Gawitin natin ang ikaw ang tunay na nagpapagaling. Lord, thank you, Jesus. Alam po na yung Panginoon. Pinagaling mo na kami sa lahat ng uri ng aming karamdaman. Maraming pong salamat po, Panginoon. Gamitin natin ang ikaw. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Na para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya. Bago po ang tatlong luwalhati, pangatlong luwalhati, awitin po natin ang give thanks. Jesus Christ is Son.
Wala sama sa anak ng Espiritu Santo, kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless you.